Mga dudes, samahan niyo akong pasyalan ang mga bagong tuklas ng El Nido, Palawan. Let's go! Tadaan! Welcome to Eli Cave! Tadaan! Hello, magandang araw muli mga dudes at narito ako ngayon sa harapan ng aming ipinagmamalaking Municipality of El Nido. Ito ang aming municipal hall. Tingnan nyo mga dudes, napakaganda. Ito'y nagpapatunay lamang ng pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat mamamayan dito sa bayan ng El Nido. Kayo'y aming ipapasyal sa mga bagong tanawin ng El Nido. Bukod kasi sa island hopping ng El Nido, mayroon tayong mga papasyalan na hindi pa masyadong kilala ng ating mga turista. At yan ang ating pupuntahan ngayong araw. Kaya mga dudes, samahan nyo akong pasyalan ang mga bagong tuklas ng El Nido, Palawan. Let's go! Tadaan! Okay, nandito tayo sa unang stop mga dudes, kung saan nakikita nyo, nasa sentro tayo ng El Nido. At dito rin isinasagawa ang dispatching area, no? Kung saan dito nagsisimula ang mga kaibigan natin turista bago sila pumalaot para sa island hopping activities. Narito sa aking likod, makikita nyo isa sa pinakamagandang beach ng El Nido. Nandito tayo sa beach o sa downtown mismo ng El Nido. Ngayon ituturo ko sa inyo kung saan nagdi-dispatch pa ang mga kaibigan natin turista bago pumalaot sa island hopping activities. Halika mga dudes, sundan nyo po ako. Dito naman kayo sa dulo, kung napapansin nyo, maraming mga speedboat na nakalagay. Ang iba kasi dyan is galing pa ng mga island resort. So kung napapansin nyo sa aking kanan, ayan yung aming pier dito sa El Nido, na kung saan pwede kang sumakay galing dito papuntang Coron. At yan mga dudes, let's go sa ating next stop! Taran! Nandito tayo sa Villa Israel Eco Park, Mangrove Tour, and Kayak Adventure. Ito mga dudes, nakikita nyo sa aking tabi, sa aking likuran, sa aking harapan, ang napakagagandang mga puno ng mangrove o kung tinatawag namin ay bakawan. Alam nyo ba mga dudes, isang trivia, itong mangrove na ito ay isa sa mga protected trees na pinapangalagaan talaga namin dito sa El Nido, Palawan. Ito iniingatan namin dahil malaki ang naitutulong nito sa mga calamities, lalo na naging tirahan siya ng mga isda sa mga ugat at nafi-filter ng mga ugat ang lahat ng duming galing sa bundok, dulot ng baha, bago ito dumaloy sa ating karagatan. Let's go mga dudes! Samahan nyo akong mag-ikot dito sa ating Mangrove Tour Eco Park. Okay mga dudes, okay, dito tayo sa loob na ng Mangrove Tour Eco Park natin, no? So excited na ako, try natin gamitin ang ating kayak, no? Para makita natin kung anong natin gagawin habang tayo nagkakayak. Kasama ng aking ibang mga kasama, ganun ulit. Magkakaroon kami ng paddle, kayaking, and paddleboard. Pwede natin gamitin dito. Ayan. Yan, sa mga turista dito sa El Nido soon. It's Mangrove Eco Park and Kayaking Adventure. Okay mga kuya dudes, ito na sa likuran ko na kung saan nakikita nyo ay ang maliit na river natin dito na kung saan gagamitin natin ang kayak para maglayag papunta doon. Susubukan natin mag-paddle at para malaman natin kung ano ang ganda ng area na ito. Yung napapansin nyo mga dudes,
parang kulay brown yung kulay ng ating tubig dahil ngayon ay low tide. Pero isa sa pinakamagandang pumunta dito kapag ang tubig ay high tide, napaka-green ito at napakalalim. Siguro mga hanggang dito. Kaya mga dudes, subukan natin lakbayin kung ano nga bang makikita pa natin sa dulo. Maraming salamat at abangan nyo ang aming susunod na kabanata. Okay mga kuya dudes, kung nakikita nyo, gamit ko na ang isa sa kayak na ginagamit dito sa Mangrove Tour Eco Park. So ang isang activities dito ay ang pagkakayak papunta doon sa kanan nyo at dito sa kabila. Kapag dito kayo dumaan, makikita nyo na dyan yung mga beach, dagat. Kapag dito kayo diretso, ay masusundan nyo lang yung ilog na to. Ito ay nasa 500 meters. So try natin i-explore mga dudes. At sana naman nag-enjoy kayo mga dudes sa ating Mangrove Tour Eco Park. And let's go sa ating next destination ang... Welcome to Eli Cave! Okay, Eli Cave Kuya Dudes ay matatagpuan sa Barangay New Ibahay, El Nido, Palawan. Alam nyo ba mga Kuya Dudes, ang Eli Cave, itong mismong kinatatayuan ko, ito ay ang tirahan ng mga sinaunang tao dati dito. At naging libingan na rin. Alam mo ba kung bakit ko nalaman? Kasi bawat taon may mga archaeologists na nag-aaral tungkol sa iba't ibang uri ng buto na nahuhukay dito. Dito mismo sa kinalalagyan ko, minsan naaabutan ko sila na binubutas nila ito at pinag-aaralan nila ang lahat na nakukuha nila dito. At ibinabalik din ang lupa pagkatapos nila mapag-aralan. Ngayon mga Kuya Dudes, ipapasyal ko kayo sa loob para malaman nyo kung ano nga bang ganda ng loob ang Eli Cave. Let's go mga dudes! Okay mga dudes, subukan natin pasukin yung loob para makita natin kung ano ang ganda nito. Ayan. Ayan, kung napapansin nyo sa taas, may mga lumilipad na spot. No? Yan ay rubber band. Ayan, nakikita nyo. Yung mga nakikita nyo. Dito lang tayo. Yan. Hindi, ito dito, tama to. Hindi. Asan sila? Hoy! Sa charcoal ito, dito kami sa charcoal. Okay, yan. Yung painting, nakikita nyo yan. Para yung charcoal painting, no? At saka mga stalactite, tingnan nyo. Yung mga rock formation dito. Ang gaganda. Yan. Okay. Ngayon,
Yung kuwebang ito ay tinatawag naming tunnel. Kaya tinawag namin tunnel kasi lagusan ito. Ayan yung lagusan pag umakyat ka pataas. Yan, dire-diretso yan siya palabas. Yan. Yan, tinan mo ang mga different formation na mga parang pininting siya ng mga sinaunang tao. Ayan. Yan. Di ba ang ganda ng pagkakuha? Charcoal painting pero made by ano yan? Okay. Kasi ito nakikita natin is a natural form. Ayan, may mga bad. Subukan natin lumapit ng konti sa paligid. Kaya lang lumilipad sila. Ayan. Ayan. Hindi ko lang alam kung anak to ni Spider-Man at naligaw dito. Or something. Okay, yan nakikita natin na yan, na bats na yan, ang tinatawag natin dyan ay fitting bats. Yan din po, it's insect bats. Ayun ba yan? O yan. Yan Diba? insect bats po natin, kinakain po nila. Kaya dito yan sa amin, malapit itong elekib na ito, malapit sa amin. Kaya pinagmamalaki ko rin ito. At sana. Pero alam na rin ito ng mga tourist, kaya pumupunta na sila dito. Dahil may mga story dito na nakatago sa lugar na ito. At isa sa pinakamagandang, tingnan mo, a natural painting, no? Gawa ng water. Yan. Okay. Hi. Okay, palabas na kami mga dudes, no? Dito, pipicture na namin ng mga stalagmite and stalactite rock, no? Dito titingnan natin. Ayan. Ayan, nakikita nyo. Para siyang, malambot kung tingnan, ano? Pero hindi po yan. Nangyayari po yan dahil sa tubig. Hindi kaya kailangan gawin. Hindi, wala tayong ilaw na maayos na dala. Ito, sama-sama na lang. Hindi kaya yan, sir. So, ibig sabihin, balik natin gamitin ito. Kami na mabalik yung mga basta. Dito. Yung ano namin dito, spray wala naman. Kaya kayo, ito ang dahilan kung bakit gusto kong ikutin ang El Nido para ma-promote pa yung ibang mga tourist spot na hindi pa napopromote ng iba. So sinasama namin ito. Ayan. Ang ganda, di ba? Akala mo may diamond siya. Kumikintab-kintab. Ha? Nakikita niyo yung mga dudes? And then, ang daming paniki doon banda. Ayan o. Yan. Tourist attraction dito sa El Nido. So sana magawan ko ng magandang content ang aking iba-vlog. So dito pa lang ako sa ating unang destinasyon at papasyalan pa natin ang iba pang area na may posibilidad na maging tourist attraction mga dudes. Let's go! Ayan mga dudes, ito yung tinatawag na bat cave. Yan. Nagliliparan na sila kasi siyempre medyo naano sila sa liwanag. Kaya nga tahimik lang yung salita ko kasi ayan, dami nila.
Nakakamangha talaga dito sa loob mga dudes, no? Nakikita nyo yung iba't ibang rock formation, nakikita nyo yung ibang-ibang uri ng mga stalagmite, and also nakita nyo rin yung mga paniki, no? Alam nyo ba kung kayo dudes, bukod sa paniki, mayroon ding isang uri ng species na naninirahan dito. Ito ang tinatawag nating balinsasayaw. At ang balinsasayaw ay gumagawa ng pugad sa pamamagitan ng kanilang laway. At yan ang naging dahilan kung bakit tinawag na El Nido ang ating bayan. Dahil ang El Nido ay salita ng Espanyol na ang ibig sabihin ay ang pugad. Cut. Kuya Ken, Oh, baka may trivia ka dito sa sinasabi nilang Ili Cave. ay, walang problema. Alam niyo ba na dito nahukay ang buto ng Tegri 40 years na ang nakararaan? Sinasabi ko sa inyo na dito sa areang ito, maraming nahukay ng mga buto ng tao na kung saan ay pinag-aaralan ng mga taga-universidad. At alam niyo ba na ang buhay ay wither lang. At yan, lamang ang may alam. Hey, alay mga kuya dudes, may bato tayo nakita. Nakakagulat no? Pero ang ganda sa loob, nakakatakot lang kasi medyo madilim. Pero okay siya, the best. Kaya kung ako sa inyo mga dudes, pasyalan na ang New Ibay Eli Cave. Napakaganda. At hindi lang yan, meron pa tayong pupuntahan. Samahan niyo ako sa ating susunod na destinasyon. At dito na tayo sa Cagbuanga Waterfalls. Ito ang ating tutuklasin ngayong araw mga dudes. Let's go! Nandito tayo sa isang area na kung saan pupuntahan natin, no? Yung isa sa mga gagawin nating famous spot ng El Nido. So kasama yung mga kasama kong vlogger galing sa Puerto Princesa. So iiwan ko na lang muna yung sasakyan ko dito kasi medyo mahirap yung daan doon. So ayan mga kasama ko, sila Dylan, taga Puerto. Ayan yung iba sa likod. So, iwan ko yung sasakyan dito kasi maglalakad lang kami. Okay? Abang-abang kayo kung anong gagawin natin. Yung bato, hindi pa siya subside sa lupa. So pag inapakay, nag-slide pa yun. At syempre, bago marating ang Cagbuanga Waterfalls ay kailangan mong tahakin ang mga ganitong uri ng daanan mga dudes. Kailangan gumamit ng motorcycle dahil kung napapansin nyo ay hindi pa maayos ang ating mga daanan dito. Siguro dahil lamang sa bago pa lang tinutuklas ang Cagbuanga Waterfalls.
kapakipakinabang yung gagawin mong vlog. So magiging kapakipakinabang yung gagawin mong vlog kapag pinuntahan mo yung mga area na hindi pa napupuntahan ng iba o na bibisita. So once na napakita mo sa kanila at gawin mo ng magandang content, doon papanuorin yung iyong vlog, no? So look at that. Tingnan nyo kami. Para kami mga patiking naghahapunan. Ayan. Alam mo kami kausap mo. Hindi. Nagbablog ako. Ayan. Ito. Tatlo sa isang motor. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Habal-habal. Ayan mga kuya doon. No? Wala tayong labas kasi may ginagawa kami ngayong Pasok. pasok. Wala tayong labas sa Spur Fishing. May ginagawa tayong vlogging special. No? Ito sa El Nido kung saan pinopromote natin yung mga nakatago pang ganda ng El Nido. And sa north side, sa north side ng El Nido. Kaya ang unang pupuntahan namin ngayon, yung tinatawag nila Kagbuanga Falls. So Kagbuanga Ayan mga dudes, okay, bago mo maabot yung falls na Kagbuanga, so dadaanan mo rin ito, no? Ayan, yung makikita mo. Yan si Kuya tour guide ang nakaputi. Siya ang ating tour guide this time. Ito yung mga kapwa ko vlogger from Puerto Princesa. Ayan. Team Galaan, Kuya Ron, Sinara Island, Kuya Rods, Amazing Journey. Yan at ang inyong lingkod, Dudes Pero TV. Yan. So, motor pa lang. Okay, motor. And then, pagdating doon, hihinto, lalakad ulit ng 1 hour. Wala tayong flashlight. Pero sa tingin ko, kakayanan natin. Tingnan yung mga position namin mga dudes. Ganyan, kahirap ang mag-vlog. So sa aming mga watcher, iwasan naman natin magkaroon ng mga bash kasi hindi nyo alam kung gano'ng kahirap ang mag-vlog para mabigyan na kayo ng magandang content. Ulitin ko, ito sa amin ay magtutuklas kami ng mga bagong papasyalan kasi El Nido is known as a tourist attraction due to different island activities, some rock formation, lagoons. So ngayon, nandito kami para magtuklas ulit ng mga bagong attractions na hindi pa napupuntahan ng iba. So syempre, ang development lahat dapat ng barangay ng El Nido nakikinabang sa tourism o sa mga turista natin. So meaning to say, yung Villa Pass na to, pag napasyalan ito at na-promote namin at napasyalan ito ng mga foreigner, nalaman nila na maganda and worth it,
magkakaroon ng entrance. At yung mga tao sa Villa Paz, magkakaroon ng mga trabaho. Kahit yung mga tambay. Yan yung purpose namin, mga dudes. Sasamahan nyo po kami mga dudes. Mga bang. See you later. So dito naman mga dudes, ipapark natin yung motorcycle natin, yung mga motor natin. And then we are going to Walking Dead. To walk, no? Sabi ng guide natin, Kuya, mga ilang minuto po papunta doon. Isang araw? Isang oras. Sorry naman, akala ko isang araw. Bilis-bilis. Paano nga yung Kuya, nakadepende sa paglakad, di ba? O paano kung ganyan maglakad? Okay. So mga dudes, sa mga kayo, lalakad kami ha. So after motorbike, lakad naman kami para maabot natin ang tinatawag na Cagbuanga Falls. So pinopromote namin yan mga dudes para ang ibang foreigner natin, after na kuha nila ang lahat ng activities doon sa El Nido, pagbalik, meron naman silang pupuntahan na bagong tuklas dito sa El Nido. Yan ang purpose natin. At abang kayo. Maraming salamat. Okay mga dudes, okay. Pag ikaw ang vlogger, pag naging passion mo yung vlogger, you are going to sacrifice everything. Huwag lang private part, ganun. Love, alright, like, yung mga, sometimes yung mga work, di ba? Kapag naging passion mo ang pagiging vlogger, siyempre lahat ng puso mo ibibigay mo dito, no? Para makapagbigay ka ng magandang content. Kasi, we are seller, meron din tayong customer. Ang customer natin yung mga watcher o yung mga viewers natin. So tayo nagbibenta ng isang product, kailangan mapaganda natin yung servisyo at mapaganda natin yung gagawin natin content. At the same time, maraming bibili o maraming manonood. Okay? Yan. Kaya itong gagawin namin is one of a kind, no? So Dudes Espero TV, natural, ginagawa talaga sa sport fishing. Pero sabi ko nga sa inyo, not all content ay gagawa ako ng sport fishing kasi gusto ko rin magtumuklas ng ibang mga bagay na hindi pa napupuntahan ng mga tao dito sa El Nido. Kasi ang inapakita namin dito sa content namin is to find a new content that can promote tourist attraction in El Nido. So kapag ito naayos, nakita ng mga foreigners sa mga viewers natin, magtatanong kung saan ito. Doon mag-i-start yung kagustuhan nilang marating, no? We know naman na lahat ng falls is, of course, first from the top, pabagsak, it's falls. Parang siya nahulog sa iba. Alright. Hello mga Kuya Dudes. Dudes Espero is here. So nagtataka kayo kung bakit ang content ko ngayon ay maghanap ng isang tourist attraction dito sa El Nido. Kasi naman mga Kuya Dudes, isa sa pinaka-paborito kong gawin yung maghanap ng mga iba't ibang uri ng tourist attraction. Kagaya ngayong araw, pupunta kami sa tinatawag na Cagbuanga Falls, isa sa pinagmamalaki ng Villa Paz dito sa El Nido. So ayon sa aming tour guide, galing dito, maglalakad kami ng almost 1 hour kasama ng aking mga kasamahan. No? Lalakad kami ng 1 hour bago namin maabot ang Cagbuanga Falls. Sana naman mga Kuya Dudes, maging worth it ang paglalakad namin ng 1 oras bago maabot ang Cagbuanga Falls. Mamaya Kuya Dudes, malalaman nyo kung worth it o hindi. So abang-abang kayo mga Kuya Dudes at samahan nyo kami sa aming adventure. Let's go!
almost 30 minutes yung lakad natin mga dudes. Pero hindi pa rin natin naaabot yung Kagbuanga Falls. So tingnan mo yung mga kasama ko. Ayun. Nandun na yung iba sa unahan. Ayan. Ang hirap ng daan pero siyempre bago pa lang. Kaya medyo mahirap. Tinutuklas pa lang. Okay. Ayun na sila yung iba. Habang tumatagal, medyo patasan ng patas yung inaakyat. Meaning to say, malapit na tayo sa waterfalls. No? Kasi dito pa lang, nafe-feel na natin yung lamig. Sige, lakad pa tayo. Ayan. Sa part of our journey, tingnan nyo si Kuya Ron. Natanggalan na ng Matamis. suelas ng sapatos niya. Oh. Hawak-hawak niya na. Ano nangyari kay Ron? Kaya pa ba? Kaya. Saan yung pagkagan? Kuha sa wag. Sugar balik. Ito mga kuya dudes, isa sa mga idea na malapit ka na sa waterfalls is nakikita mo yung hangin. Yan. And then yung dampi sa'yo ng hangin ay malamig na. Meaning to say, napakalapit na talaga namin sa waterfalls. So, sa daming pawis na lumabas sa amin, habang palapit kami ng palapit sa waterfalls, nawawala na yung pawis dahil sa lamig namin nadaramdaman. Ayan. Ganun ulit, kasama pa rin ang aking tropa. Ating tutuklasin ang Kagbuanga Falls. Galing dito mga dudes, sa tutuklasan ng 50 meters, makikita na kung gaano nga. Okay, finally, nandito na tayo mga dudes. Okay, nakikita nyo yung mataas na yan? Yan, ang Kagbuanga Waterfalls. Napakataas talaga mga dudes. So galing doon, susubukan natin lumapit, no? It's lucky to us kasi hindi pa masyadong malakas yung falls ngayon. So kung magkaroon ng rainy season at umulan ng isang linggo, I'm sure dito pa lang mababasa ka na. Pero ngayon, malalapitan natin ang Kagbuanga Waterfalls. Nandito na. This is it. Let's go. Lapit tayo mga kuya dudes. Hello mga dudes, and this is the moment of truth, no? Nandito na tayo sa Kagbuanga Waterfall. Yes, sabi ko kanina, medyo mahirap ang daan pag malapit na, pero pag nandito ka na, lahat ng hirap mo mga dudes, mawawala dahil pa naman sa ganda ng Kagbuanga Waterfall. Ito yung mga dudes na sabi ko sa inyo, this is a natural, no? Bago pa lang namin pinopromote. Pero kahit ako, amaze na amaze ako sa isang waterfalls na ito. Talagang mga kuya dudes, masasabi ko sa inyo, bisitahin ninyo ang Kagbuanga Waterfalls. Maraming salamat at sana nabigyan namin kayo ng magandang views ngayong araw. Maraming salamat and see you on my next vlog. Okay, dahil abala ang iba sa pagkuha ng picture doon sa ating Kagbuanga Waterfalls, magpapapicture muna ako kay Kuya Tour Guide. Kuya Tour Guide, picturean mo muna ako, Kuya Tour Guide. Picturean mo muna ako. At ito ang unang kuha ni Kuya Tour Guide. Naku, bakit sinama mo yung kuko mo? Kuko mo na lang sana ang pinicturean mo, Tour Guide. Thank you. Ito mga dudes, ay papasilip ko lang ang mga behind the scene, no? Kasi may ginagawa kaming vlogging ngayon. So, habang abala kami ay papasilip namin ng iba sa aming mga ginagawa while we are staying at the Kagbuanga Waterfalls. Ito yung tinatawag na behind the scene. Ano mo na?
Kanong pordoy. Bali kayo. Gawin naman dyan. Kaya ron, Linda Island and then Gold Square Fishing. Yan. Pag-support na rin po na kanilang mga Facebook page and then YouTube channel. So, si Kaya ron sa Messenger niya sa baba. At si Motor vlog, sir. Motor Vlog Serie. Takip. Wala silang may microphone. Nagmamadali kayo, Oh, mas madali. naghahabulan kayo. Donji, in character. Yan nga. Hindi ako to, bato. Turista nga ako na nagtataka, no? Inisip mo kanina pa. Okay. Maganda dito. Kaya doon, ito di ba yung tawag dito is Kabuanga, di ba? Kabuanga. Itong Kabuanga ay part ito ng El Nido dito sa barangay Villalaran. Okay. Alam mo ba, Kuya Ron, ang Kabuanga, kung bakit tinawag na Kabuanga Waterfalls ito? Yes, Kuya Bob. Ano ang dahilan, Kuya Ron? Okay mga dudes, ito ang dahilan kung bakit tinawag na Kagbuanga Falls itong area na to dahil sa isang puno na ito. Yan. Yan ay marami dito ka makikita. Akala mo, ano siya, coconut tree, pero hindi po yan siya. Yan ay Kagbuanga tree, no? Kaya tinawag na Kagbuanga Waterfalls kasi marami kang makikita dito sa waterfalls area na to na Kagbuanga. Isa rin to sa napakagandang bahagi na dapat makilala dito sa El Nido. It's not just about the prime destinations of El Nido, but this kind of waterfalls ay dapat din makilala dito sa El Nido. Tama po yan, tama po yan. Kunti na lang ayos. Ito ng no? Kunti na lang ang ayos dito, kunti na lang magiging ma-okay na. Okay? Ang ganda, ang ganda. Maganda, okay. Okay, lipat na naman sa kabilang area. Let's go! Okay, what's up mga dudes? Okay, pagpasensyahan nyo muna, hindi tayo nakapag spur fishing gawa ng medyo masamang panahon previous day. At ngayon nandito tayo sa isa sa pinagmamalaki kong sunset area. Kung napapansin nyo, maraming mga butanding. Ay, hindi pala butanding mga kaibigan.
ito ay ang mga kaibigan nating taga-ibang bansa at nagsasunbathing dito sa Marimagmag Beach. At nandito nga pala kami mga Kuya Dudes dahil nagkakaroon kami o gumagawa kami ng isang vlog, no? Nagba-vlogging contest kami kasama ang mga tropa. Ayan sila, nagpe-prepare. So wala muna tayong labas mga dudes. Nandito tayo para maggawa ng isang vlog. So sasamantalayin natin ang pagkakataon, ipakita ang isa sa pinakamagandang pasyalan dito sa El Nido na tinatawag na Las Cabanas Beach o Marimagmag Beach, isa sa pinakamagandang sunset area. Hello mga dudes, at nandito tayo sa ating huling yugto ng ating vlog na ito. At napapansin nyo sa aking likod, marami po mga turista dito. Kasi ang area nito ay tinatawag nating Marimagmag Beach o Las Cabanas Beach. Ang ibig sabihin, isa sa pinaka-the best sunset area ng El Nido. Kaya napapansin nyo mga dudes, napakarami tayong mga turista na galing pa sa iba't ibang bansa. Ito talagang pinupunta nila para makita nila yung sunset. Itong nasa likod ko, ito yung mga turista na sa likod ko ay taga iba-ibang lahi mga dudes. Kaya para sa akin, ang area to is best for sunset. Maraming salamat sa inyo Kuya Dudes at sana nag-enjoy kayo sa aking namang vlog. Pwede na ating panoorin ang pagbaba ng araw sa dagat. Let's go! Hello mga Dudes! Mamamanak kami ngayon! Let's go! Yes, hello, good morning mga dudes. Okay, labas muna kami ni Dodoy ngayong umaga. At subukan namin makakahuli kung anong mga mahuhuli namin. Siya nga pala ngayong araw ay may kasama tayong taga-ibang bayan. Yan, si Emily at saka si Lee, no? Labas kami ulit sa panibagong area. This time na pag-usapan namin ni Dodoy na pumunta sa medyo malayo. Ito ay biglaan lang. Okay, at tuloy-tuloy na kami, diretso na kami dun sa area kung saan kami mag-spear fishing ni Dudes. Kasama ng ating mga pamangkin at ang ating anak, no? So, alam niyo naman yung mga puti, mahilig sa mga bata yan, kaya pinilit niyang isama yung mga pamangkin ko. All the way kami papunta doon, ayan nga si Tonton, nagpahila-hila, pero wala rin siya nahuli kasi nga medyo tanghali na kami umalis. So, ito ay quick dive lang mga Dudes. So, ang anumang mahuli namin dito ay aming iihawin lang sa isla. So kumbaga sa plano namin ay maging catch and cook lang yung gagawin namin dito. Kung ano mahuli namin, iihawin namin. Kaya samahan nyo kami mga dudes. Amos Taron!
Ayun, unang sisid agad mga dudes, nagpakita kagad sa atin ng bayang kaya syempre, ayun, tirahin na agad sa pool siya. This time mga dudes, sinubukan kong hilahin siya pataas pero nag-struggle talaga ako. Kaya kung napapansin nyo, ng pati kamay ko, tinutulong ko na maghila pataas pero nahirapan ako. Kaya ang ginawa ko mga dudes, binitawan ko na lang at huminga na lang sa ibabaw para makakuha pa ng hangin baka kasi pumulupot sa akin yung aking mununan. Kaya lagi natin tatandaan, always safe mga dudes. At yan ang ating unang isda sa araw na ito, batfish. Ayan, kung napapansin nyo mga dudes ay sumisigaw ko kay Dudes Dudoy. May tinuturo kasi ako sa kanya na isang black tip shark na parang gusto niyang atakihin yung nahuli kong isda. Kasi minsan kailangan din maging aware tayo sa surroundings natin, lalo na sa mga ganitong area. Yung isda na to mga dudes, kahit ganito ay napakasarap din itong lutuin, lalo na kung garlic butter fish ang iyong lulutuin. Sa mga previous video ko, naluto ko na ito. At sana natutunan nyo rin kung paano magluto nito. It's a good size na yung ating isda na ito. It's nasa 3 o 4 na kilo na ito. At syempre, baba ulit tayo. Yung mga black na yan ay tinatawag namin surgeon fish. Kaya pag tira ko, ayun, sa pulagad siya. Hindi ko napansin si Dudes Dudoy pala nasa tabi ko. At target niya rin ang aking target pero naunahan ko siyang magkalabit ng mga pana. Kaya pasensya ka na Kuya Dudoy. Naunahan ka ni Dudes. Itong isda na to Kuya Dudes, napakasarap ito sa ihaw. Talagang mapapawaw ka sa sarap nito kahit ganito lang ito kalaki. At ito mga dudes, ang sayang ng pagkakataon dahil akala ko na-open ko ang aking GoPro. Nung nag-shot ako, ay 2 ang tinamaan ko. Which is nakikita ko lang sa ibang kasama ko mga vlogger. Pero na-experience ko mismo na tumira ng isa pero 2 yung tinamaan. Yan ay ang dalagang bukid. Kaya I was lucky that time pero nalungkot din ako nang nalaman ko na hindi pala naka-open yung GoPro ko nung nag-take ako ng shot. Kaya nung napansin ko na hindi ako naka-open, habang binabata ko ng aking shooting line, in-open ko na para kahit papano ay makita nyo rin kung paano tinamaan. Ayan, ang isa lumusot hanggang monoline ko, shooting line. Ang isa naiwan at nandun lang halos tumago sa may bunganga niya. Pero it's a lucky for me dahil first time ko nakapana ng isang tera at 2 yung nakuha. Kung napapansin nyo, yung isa nandun at yung isa ay nasa bungangan, tama. It's a big ano ko sa akin, no? Akala ko kasi hindi ako makakauli ng ganyan. And then dito na-amaze ako sa isang area na to na para siyang swimming pool. Na-amaze ako sa pagtingin sa mga parrotfish, no? Ang dami kasi talaga nila pero siyempre tayo mga dudes dito ay hindi natin kinukuha yung parrotfish, no? Dahil isa rin to sa nagpoprotekta ng at nagpaparami ng ating beach at naglilinis ng ating mga coral reefs. So, ilag muna tayo dyan mga dudes. Dito naman mga dudes na kapansin tayo ng grupo ng mga barakuda o yung torsilyo na tinatawag. At syempre kailangan sa mga ganung pagkakataon ay tumitig ka lang sa isa at hindi mo kailangan tumingin sa marami para hindi ka malito. Gaya ng ginawa ko. At ilang beses na ako naka-experience ng ganito mga pagkakataon. Minsan napakarami nila tapos hindi ka pa makatama. Pero ang pinaka the best option dito para sa kapwa ko mga espero ay mag-focus lang sa isa para yung lahat ng attention mo ay sa kanya lang nakapokus at madali mo siyang mahuhuli.
Dito talaga mga dudes, kapag inihila ko yung ganitong mga isda ay may napapansin akong aali-aligid na mga black tip shark. Pero hindi naman sila as in aggressive na aatakin agad ang mga nahuli mong isda. Pero syempre kahit papano ay nakakatakot pa rin, lalo na kung ikaw lang mag-isa sa area na ito. At syempre para ma-secure natin ang ating nahuling isda, ilalagay natin sa ating tubugan, no, na naka-attach dito sa ating mooring buoy. Kasi mga dudes, kailangan natin makapag-rest agad at makapag-load ng ating spur gun sapagkat hindi sila halos tumalayo, nandyan pa rin sila sa ilalim. Sa mga ganito nakalalim mga dudes ay kailangan mo na mag-rest ng 2 to 3 minutes, no, para makabawi kagad yung energy na na-lost sa'yo. Huwag tayong mag-dive agad na hindi pa nakaka-recover yung ating lungs. At yun, nakita ko na naman yung group of barracuda mga dudes. Siyempre pagdating sa ibaba, kailangan focus lang tayo sa ita para hindi tayo sumablay kagaya ng ganito. Boom! O di ba? Nakakalito man, pero ang importante sa lahat is mapokusan natin yung isa lang para hindi tayo masyadong natataranta. Ayan, unlock na naman ang isang barracuda o torsilyo kung tawagin dito sa amin sa bayan ng El Nido. Siyempre masecure natin ang isda na to, kailangan natin kagad na isecure at tamaan siya sa kanyang utak para hindi na masyadong gumalaw kasi nakakatakot yung kanyang ngipin. At dito naman ako nalungkot mga dudes dahil nahagip ko ang aking mooring buoy, napansin ko na wala na doon yung mga nahuli kong isda. Kaya pala kanina habang nagre-rest ako sa ibabaw biglang may humila sa aking shooting line. Hindi ko napansin at binaliwala ko lang. Yun pala, ito na yung dahilan. Bigla akong nalungkot at lahat ng huli kong isda ay natangay na pala ng black tip shark. Kaya napapansin nyo kayo dudes, wala nang laman ng aking wala nang laman ng aking mooring buoy. Kaya sabi ko uuwi na lang ako pagkatapos nito kasi sayang yung mga nahuli kong isda, hindi ko nabantayan. Siguro babalik na lang ako sa susunod na pagkakataon at kailangan may kabady ako pag nagdadive dito para kahit papano mapansin nila yung bawat galaw natin o yung mooring buoy natin kung sakali may atake na black tip shark. Yung area na to mga dudes ay napakaraming isda pero hindi rin mawawala ng tax collector o yung mga black tip shark natin, kaya dapat talaga may kabady tayong nagdadive para kahit papano kung sakaling isa sa amin ang mag-hunt, magpailalim ay ang isa ay sa ibabaw para magbantay sa nahuling isda. Kaya kung napapansin nyo kayo dudes, yung lalagyan ko kanina ay stainless, ngayon ay tinali ko na lang sa aking lubid, no? At dahil dyan, nag-decide na rin akong umuwi at siyempre kahit papano ay na-disappoint din tayo sa nangyari, no? Pero wala tayong magagawa dahil ang area na to ay pag-aari ng mga species na nakatira sa ilalim ng dagat at tayo ay dayuhan lamang. So paraan din yun ng mga black tip shark para mabuhay. It's a survival nila yun. Kung wala tayong magagawa, kung nakatulong din tayo sa kanila sa paghanap ng kanilang pagkain. Pero malungkot lang dahil ang ating huli ay ayun, tinangay na nila. At dahil dyan mga dudes, nag-decide na ako na ayusin ko na lang ang aking pana, ibalik ko na lang sa normal at tawagin yung aking mga kasama na nandun sa bangka at yayain na silang pumunta ng isang isla para magluto dahil nakakaramdam na tayo ng pagod at gutom. So once again, ang pagdadive ko na to ay just for catch and food lang, catch and cook sana,
Pero kahit papaano, kahit hiningihan tayo ng mga shark o blacktip shark ng kanilang parte, ay nakauwi pa rin tayo ng isa. At yan na lang siguro ang ating lulutuin. Baka sakaling may huli rin si Dudoy doon sa kanyang area. At ipagsasama na lang namin ang huli namin at kakain na kami sa isla. Ayan, syempre mga dudes, at nakarating na rin tayo sa isla na kung saan ay magluluto tayo ng ating magiging lunch dahil nakaramdam na tayo ng gutom. Okay, magandang hapon ulit mga dudes, no? So, pumunta kami dito sa isang isla, maliit na isla dito sa island nito. We call that Mapdot Island, or in English word, Bury Island. Napakaganda ng island ito. Maliit lang to, siguro nasa, 100 meters yung layo or 200 meters galing dito papunta doon kung iikutin mo. So, maliit lang na isla ito. Ang ganun pa rin, kasama ko pa rin si Lee at saka si Emily. And then si Dodds Dudoy. So, this time, medyo nagutom yung dalawa. Mag-ihaw muna kami. Yan. Si Dodds Dudoy. Prepare siya, mag-ihaw kami. Yan. So, silang dalawa ay namumulot ng mga plastic. Kasi, kung sino po mahilig mag-overnight dito sa isla na to, kung nais siya mag-hangout, it's okay lang po. Pero, wag naman po ninyong kalilimutan na dalhin yung mga basura nyo. Wag na pong iiwan dito. Sayang kasi yung ganda ng isla kung tatapunan nyo na ng basura, di ba? So be responsible naman po sa lahat ng mga kalat nyo. Para manatili po yung ganda ng ng area, no? Hindi siya kasali sa tourist spot pero dahil hindi nila alam. Pero yung area na to is napakaganda for snorkeling site. Yan. Okay. Ubus na yung Sa kabila. Okay, ready. At ayun, nagsisimula ng mag-ihaw si Dodds Dudoy habang ako naman ay nagpe-prepare ng isdang barakuda para aking kilawin at ipatikim sa ating mga kaibigang mga taga-ibang bansa. Talo na. Barracuda meat. Sashimi. That's good. He likes the sharks. Yeah. Yeah, yes. That's how I know I'm on. At ayun na okay na yung aking kinilaw na barakuda at siguro naman okay na rin yung inihaw ni Dodds Dudoy. Yun mga dudes, dito tayo sa isla. Maganda ang view. Kain kami ng isda. Excited na ako. Masarap siguro. Oh, kain muna kami mga dudes, no? Nagutom na kasi ang ating senyorita. Meron tayong inihaw. Dito banda sa taas ka kumuha, mas masarap diyan sa taas. Oo. Dito. Yan. Wow, nice one. Okay, kain muna tayo mga dudes. Tara, that's it. Yung island guard natin, tapos yung island boy. Mga new friend. Yeah. Kinilaw. Inihaw. Yeah po. And then rice na may kunting tutong.
Please support my friend's YouTube channel, Dude Sparrow TV.